So matapos nga pong magkita ng Mexican legend Erik Morales at anak ni Manny Pacquiao na si Jimwell Pacquiao kahapon sa National Boxing Hall of Fame, ay nagkaroon din ng pagkakataon para magkita si Jimwell at ang anak ni Morales na si Erik Morales Jr. o kung tawagin nila ay Tereblito. Dito ay lumapit si Tereblito para magpakuha ng litrato kay Jimwell at binati nila ang isa't isa. Subalit tila palag naman nga po si Tereblito na labanan si Jimwell matapos niyang i-post sa kanyang official Instagram account ang litrato nilang dalawa ni Jimwell at may caption itong Mexico versus Philippines. Para po sa mga hindi nakakaalam, ay pinasok din ng anak ni Morales ang mundo ng boxing at makikita natin na nag-e-ensayo din talaga ito at lumalaban sa amateur kung saan nagagawa rin itong sumungkit ng mga gintong medalya sa mga amateur tournaments. Pero di hamak na mas malaki at mas matangkad ito kay Jimwell. Kung sakaling magtuos ang dalawa ay tiyak na magiging blockbuster fight ito at aabangan talaga ng mga fight fans. Pero syempre sa ngayon ay malayo pa sa katotohanan ang posibilidad na maglaban sila dahil nasa amateur pa lang si Tereblito habang si Jimwell naman ay nakakadalawang laban na sa professional boxing. Mas malapit pa sa katotohanan ang posibilidad na laban sa pagitan ni Jimwell Pacquiao at anak ng yumaong British boxing legend Ricky Hatton na si Campbell Hatton. Ito ay matapos sabihin ni Campbell na bukas daw ang kanyang pinto na labanan si Jimwell. Subalit ang problema naman dito ay di hamak na mas angat na ang level ni Hatton kay Jimwell sa kasalukuyan. Pero ang maganda dyan ay dahil pareho din silang nasa 135-pound lightweight division lumalaban. Kaya bigyan niya lang muna ng ilang taon pa si Jimwell para magpahinog sa professional boxing. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil kanina lamang ay kinumpirma na mismo ng The Ring Magazine na kasado na ang mega showdown sa pagitan ng dalawang heavyweight superstars na sila Anthony Joshua at Tyson Fury. Nagkasundo na ang dalawa sa negosasyon at pumirma na sa kontrata. Ayon sa The Ring Magazine ay inaalam pa umano nila kung saan ang venue at kung kailan ito gaganapin. Pero inaasahan ito na sa huling bahagi na ng taong 2026 mangyayari. Pero bago po yan, ay nagdesisyon din si Joshua na magpapawis muna at magsagawa ng tune-up fight. Kaya lalabanan muna nito ang hindi kilalang boksingero na si Christian Prenga ng bansang Albania sa July 25. Hindi po pamilyar ang mga fans sa boksingerong ito. Pero ang nakakatakot dito ay baka mamaya ay masilat si Joshua nang dahil sa may nakakasindak itong record na 20 wins with 20 knockouts at isang talo lamang. Sa record pa lang ay maliwanag ng may lakas ang kamao nito at alam nating lahat na medyo may kalambutan ang panga ni Joshua kaya kailangan niya talagang mag-ingat dito at wag na wag magpapasilat nang sa ganun ay hindi mapurnada at mabawasan ng excitement sa mega showdown nila ni Tyson Fury. Samantala ay bagamat nga pupuspusan na ang paghahanda ng WBC Light Heavyweight Champion David Benavidez para sa kanyang mega showdown kontra sa Unified Cruiserweight Champion Zurdo Ramirez na siyang nakatakdang ganapin ngayong linggo, ay laking gulat naman ang lahat nang bigla nitong sinabi na tinatarget niya din ang current pound for pound king na si Alexander Usyk. Ayon kay Benavidez ay sa laban niya daw kay Ramirez sa linggo ay aakyat siya ng cruiserweight division at kapag natalo niya daw ito ay baka dumating ngayong araw na si Usyk na yung labanan niya sa heavyweight division. Giit ni Benavidez na gusto niya daw mangyari ang laban na ito at handa umano siyang sumugal sa mabigat na hamon na ito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.